Hello guys, good morning. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home We Said It. Once again, ako pala si Josh. For today's video guys, pag-usapan naman natin kung bakit hindi pa rin tayo na-monetize sa ating in-stream ads. Kung nakikita nyo itong in-stream ads eligibility criteria, yung pangalawa, you follow Facebook content monetization. Ibig sabihin, itong isang criteria ay hindi na-met. Ano nga ba yung mga dahilan sa pag-uusapan natin ito? So, sa Facebook Reels monetization, isa nga po yung in-stream ads kung saan pwede tayong kumita. Pwede tayong kumita sa short form video, ito nga po yung Reels. And then sa long form video, ito nga po yung in-stream ads. Meron din po tayong stars at meron din po tayong live ads, may subscriptions and bonuses. Kung nagtatanong po kayo kung naisipan nyo ulit mag-start this year 2023 about sa inyong Reels or Facebook Reels Journey 2024, ano ang mas pipiliin natin? Page ba or personal account? I suggest page na lang po yung gawin nyo, lalong-lalo na kung monetization yung inyong goal. Kasi dito sa page, unang-una, meron na nga tayong Reels, ads on Reels, in-stream ads, stars, subscription, live ads, ano pa ba? Bonuses. So, yun yung mga advantage kapag page. Marami kang monetization features. Lalo na kung nasa top tier country ka, nasa USA ka, Canada. So, applicable na dyan yung bonuses program. And then, sa personal, ang available lang natin usually dyan, ads on Reels, in-stream ads, and stars. Wala tayong subscriptions, wala tayong bonus, wala tayong live ads. Okay, so better mag-start ka ngayon, page na yung gamitin nyo. So ngayon, punta na tayo dito sa topic natin. You follow Facebook content monetization. Actually, maraming factor kung bakit tayo hindi na monetize. Unang-una na nga dito yung unoriginal content, no? Na usually, napakadami talaga natin nakikita or ang dami na detect ng Meta team or ng AI or ng artificial intelligence or ng machine learning technology ni Facebook about sa mga content natin. Mostly, ang nagche-check na po ng content natin ay hindi na manual. Ito po ay nakabase na sa algorithm or AI na talaga yung nagde-detect. So, medyo magtataka tayo lalong na kung sa tingin mo yung video mo is wala ka namang nalabag na violation pero nagkaroon ka ng restrictions. So, pwede naman natin i-appeal yan. Ituturo ko nga sa inyo mamaya. And then, yun nga ang criteria sa in-stream ads, number 1, dapat reside sa eligible country. Number 2, dapat nakasunod tayo sa content monetization. Hindi lang sa content pati po sa partner monetization and then sa community guidelines or standard. Pangatlo, dapat naka 5,000 followers na tayo. And then yung pang-apat, dapat meron tayong including on-demand live and previous live has been viewed at least 60,000 minutes within 60 days. So, dapat meron tayong minute of views. Then, yung last, no, you have share or meron tayong existing video or either live or long-form video. Dapat meron tayong existing or yung na-uploaded videos na within 30 days. Okay. So, pag-usapan natin, bakit nga ba hindi tayo monetize sa in-stream ads or bakit hindi tayo maging successful dito sa content monetization. So, kung pupunta tayo guys sa content monetization policy, sabi dito ni Facebook, we offer features and product that helps creator and publisher earn money from their content. This content has to follow criteria. So, merong certain criteria. Unang-una nga po dito yung community standard. Kapag ang mga content natin, specifically, no, with high level rules against sexual violence, violent, profane or hateful content, Ibig sabihin, kung yung topic natin medyo, alam mo na, mapanirang puri, meron tayong pinag-uusapan na isang tao, so pwede tayong hindi ma-monetize. Marami pa itong factor pero yun lang yung mga usually nakikita natin kung bakit yung iba hindi talaga na monetize. However, content appropriate for Facebook in general is not necessarily appropriate for monetization. So, sabi nga, 'di ba, merong mga rules pero hindi naman pwede yung rules. Ganon. So, I don't know kung ano ibig sabihin nito. Meron daw appropriate not necessary in general for monetization. So,
mahirap talaga kung ang content natin ay medyo sensitive yung topics. Creator and publisher, yung mga publisher, kung kayo ay third party, need to adhere the partner monetization and content monetization and also yung community standard. Tatlo po yung pinaka rules ni Facebook na dapat nating i-consider or basahin natin mas maigi. Partner monetization policy, content monetization policy, and yung community standard. So ito yung mga prohibited formats na pwede natin i-check yung mga video natin kung kayo ay nakapag-upload na. Ang kailangan natin gawin, i-analyze natin, i-check natin, i-double check natin yung mga video natin, baka may mga ganito. Okay, dati pa natin ito pinag-uusapan pero magbalik aral mo na ulit tayo ngayon. So number 1 dito is static videos. Content that contain one static image, parang ano lang siya, parang JPEG, tapos ginawa mo ng Reels. Actually, ang disadvantage kasi ni Meta, meron silang features na sabi niya, pag nag-upload tayo ng mga photos natin or status, pwede natin i-convert into Reels. Yun nga lang, di ba pwede naman yun, but again, sabi nga dito sa may taas, Facebook in general is not necessarily appropriate for monetization. So malinaw na sinasabi dito, meron feature si Facebook na hindi siya applicable for monetization. Yun, pwede natin talagang gawin yung ating mga JPEG picture into Reels. But again, kung ang purpose natin is to monetize, bawal siya. 'Di ba? O number 2, static image poll. Ito nga po yung sinasabi na content posted for the sole purpose increasing engagement by asking na i-like, i-follow, i-share niyo yung video or yung status. Bawal po iyon, yung image poll. Yung meron pinagpipilian, ayan, kung sino yung mag-heart sa isang picture, kung sino yung magla-like. Parang nagbo-voting system ka in a sole purpose of engagement. So, bawal siya. Manufactured engagement din yung posibleng itawag doon. Is slideshow of images. So, hindi ko na to i-elaborate pa. Alam nyo na yan. Yung mga pictures na marami, gagawin yung Reels. So, bawal siya. Actually, pwede siya. But again, kung ang purpose ay to monetize, baka hindi ma-monetize ang mga ganitong content. Looping videos. Yung looping videos, yung paulit-ulit, no? Na yung duration, paulit-ulit na sumasayaw, isang move lang, 'di ba? So bawal din siya. Text montage. Ito nga po yung content that primarily display or moving image with overlay text. Ito nga po yung yung mga reels na merong sobrang dami na guys na text na nakalagay, tapos may nagpe-play na videos. So, baka ma-detect ni AI na caption siya pero na-detect siya as text. So, be very careful sa text montage. Embedded ads. Ayan. Ano nga ba ito? Elaborate natin. Content that already include embedded pre-roll ads or post-roll ads banner where Facebook cover placement. For example, video that include manually inserted mid-roll or ineligible for in-stream ads. So, yung natin, kung meron tayong pinopromote ng mga services, so hindi siya ma-monetize. Kung meron tayong mga may yung natin, yung isang video natin kumbaga boosted, parang ganon. So, hindi ko pa ganong gamay ito, pero yun, common din, nagiging ineligible to monetize kapag may mga embedded ads. For example, meron kang product, binoost mo, tapos yung boost na yon hindi na siya mamonetize kasi ads yung ginagawa mo. Prohibited behaviors. Pero guys, kung meron kayong idea sa embedded ads, i-comment mo dyan sa may description kasi hindi ko pa siya ganong gamay. Hindi ko pa ganong alam yung embedded ads na yan. Pero parang ganon yun. Prohibited behaviors. Ayan. Eto. Isa din to dalawa to. Dalawa. Engagement bait. Soliciting engagement. So, eto. I-emphasize natin to ang una. Content that incentivize people to click a link or response to a post through likes, comments, and share. Para na din siyang image poll. Pero dito, mas nadedetect ni Facebook. Lalo na guys, kung marami tayong tinatag. Ako guys, nung nagla-live ako, excuse me, ang dami kong tinatag sa mga nagsan sa akin ng stars as a token of appreciation na sila ay naging part ng live, but unfortunately nadedetect ni AI as prohibited behavior, engagement baiting.
Okay? So, yun. Kung for example, si ganito, si Juan ay nagsend sa akin ng 5,000 stars, sana i-like nyo, i-share nyo siya. So, ganun. Nadedetect yan as prohibited behavior. Engagement baiting, manufactured engagement. Yun na din yung term doon. And of course, soliciting engagement, content that requests compensation in exchange for extreme behavior such as consumption of substance, showing graphic content, consumption of mga sensitive na mga ganyan, this roving other, yan. Mahirap po ito, medyo malawak itong topic na to. Pero guys, kung medyo sensitive yung mga ginagawa nyo sa video, posible po talaga na hindi yan mamomonetize. Ang gawin nyo, kung meron kayong mga ganyang video, may mga prohibited formats kayo, tawag dito, prohibited behaviors, i-delete nyo, i-take down. Marami pa dito, meron pang restricted categories na hindi talaga ma-monetize. Yung categories natin, ito yung mga niche na ginagawa natin. Debating social issue. Ayan, kung meron kayong mga live na ginagawa, kung meron kayong mga pinag-uusapan ng mga medyo sensitive o social issue, posible na maapektuhan yung monetization nyo. Strategy of conflict. Medyo mahirap to, no? Ayan, so ito yung example ng mga tragedy of conflict. Ayan, mga sensitive. Di ko nababasahin guys Ayan, i-zoom in ko na lang. Ayan yung sample ng mga tragedy of conflict. And then dun sa una natin pinag-usapan. Ito, yung debating social issue. Ayan, di ba marami? Marami yan guys, no? Kayo na magbasa. Okay? So, medyo sensitive din yung mga topics na yan. And then yung pangatlo, objectionable activity. Ang dami, grabe, kahit isa lang dito na ma-detect ni AI, posibleng hindi na tayo ma-monetize. Okay. Objectionable activity, sexual or suggestive activity. Ayan, Ayan, suggestive dancing. Kayo na magbasa, guys, no? Suggestive language, revealing or absent item of clothes. Yung mga ganyan, guys, no? Ang dahil ko nakikitang gantong video, lalo na sa Reels, no? Para lang tumaas yung views, halos pakita na yung lahat ng kanilang parts. Medyo sensitive yung mga ganitong content, kaya be very careful kung ganito yung mga content mo. Pag-isipan nyo munang maigi, lalong-lalo na kung ang goal mo is to get monetized. Strong language, nako, ito pa, profanity, derogatory words, ayan pa, innuendos, hindi ko alam kung ano yan, crude gesture, iba yung pagtuturo natin, yung nagtututorial tayo, naku, bawal din pala yung mga ganyan. Ang dami, di ba? And also, we restrict monetization of hate speech. Ito, isa to guys, yung hate speech. Ayan. Kung tayo ay merong mga content, no, na gusto nating i-upload, make it sure na dapat wala tayong hate speech, no. Ano lang kumbaga, more on, ano yun, ano ba? Challenge kasi to, lalong-lalo na kung ikaw is talagang ganito yung content mo, may nakikita tayo niyan. Pero, ginagawa lang nila talaga, yun, para mag-review, no, ng isang tao, ng isang pangyayari, and then hate speech, i-click natin kung ano yung hate speech. Ayan, medyo marami din to guys, no? Ayan, ang dami, criminals, medyo madami. Basahin nyo na lang, guys, yung yung content monetization. And then, strong language, explicit content, then prohibited categories. Nako, isa pa ito. Medyo mahaba na yung content natin, pero kung nakarating ka dito, for sure, may natutunan kayo kahit content. Content that has been rated false by third-party checker. Nako, wag po tayo mag-share, wag tayo mag-upload ng mga wrong information, misinformation, lalong-lalo na sa mga political issue, nako, debating issue, nako, automatic yan. Disabled ang ating monetization. Misleading medical information, medyo hindi naman to siguro kasali sa mga ibang content, pero may nakikita tayong nagko-content ng mga professional like doctors, di ba? Physicians, I don't know kung ano pa yung psychologists, tama ba ako? Yan, mga ganyan. So, syempre, pinagbabasihan pa rin ni Facebook kung tama ba yung pinagsasabi ng isang ganitong tao, or
kayo na bahalang musga, parang ganon. Or si Facebook na bahala dyan. Pero I suggest, no, basahin nyo po ang content monetization. At guys, take note, hindi lang po content monetization, pati partner monetization basahin nyo. And even yung community standard. Para magkaroon kayo ng mas malinaw na idea ano nga ba yung mga dapat kong simulan. Dapat yung more on informational, educational, wala tayong lalabag ng mga policy ni Facebook. For now, yan muna ang ating video ngayong araw. Ang dami po kasing nagme-message sa akin paano daw nila mamimit yung kanilang criteria sa content monetization. So sana nakatulong tong video na to. At kung nakatulong, don't forget to subscribe to my YouTube channel, The Home Busy Edit. And don't forget to follow sa ating official Facebook account, Jose Ofo Muliada Jr. para sa full guide at latest update dito sa Facebook Reels monetization journey this year, 2024. See you again sa next video. Bye-bye!